Hoy bata, wala kang lugar dito. Mataray na sabi ng isang customer habang napapatingin sa maruming damit ni Ilo. Kung mamamalimos ka, sa labas mo gawin yan. Mahigpit na kumapit si Isabel sa kanya. Halatang gutom na gutom. Kuya, gutom na ako. Bulong nito. Huminga ng malalim si Ilo. Tsaka marahang lumapit sa isang mesa. Huwag niyo po sanang ubusin. Pwede niyo po bang ibigay sa kapatid ko ang tira? Napatingin ang lahat. Para lang sa kanya. Kapalit po'y palalakarin ko po kayo. Dagdag niya. At sa sandaling iyon, hindi nila alam ang batang inaapi nila, ang may hawak ng lihim na magpapabago sa lahat. Hello mga ka-Ate Jane! Welcome back to the channel! Good evening, good morning sa mga team abroad natin. Hello po sa inyo sa mga taga-Pilipinas. Hello din po sa inyo. Paki-comment naman sa baba kung anong oras at nasaan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot tong mga kwento ni Ate Jane. Kamusta? Naging linggo ninyo? Happy weekend everyone! I hope na okay na okay kayo. Alam ko na pagod tayo buong linggo. At salamat sa pagbisita sa channel natin tonight. At sabay-sabay nating pawiin ang mga pagod natin. Kahit konting oras lang ngayong gabi. Hayaan nyo akong pawiin natin ang pagod natin. Kahit papaano. Ano palang naging dinner ninyo? It's 8 o'clock right now. Habang ginagawa ko tong video na to. At kakatapos ko lang mag-dinner. Ang ulam ko ay chicken sisig at sinabawang isda. Sarap ano? Kayo ka Ate Jane, anong mga ulam ninyo? Comment nyo naman sa baba. Para magkaroon tayo ng idea kung anong lulutuin natin sa susunod. Ang hirap kaya mag-isip kung anong uulamin everyday. 'Di ba? Lalo na kapag nanay ka. But anyway, samahan niyo po ako tonight para sa isang panibagong kwentuhan. Handa na ba kayo? Okay, magsimula na tayo. Ang pamagat ng ating kwento ngayong gabi ay huwag niyo pong ubusin ng pagkain. Pwede niyo po ba ibigay sa kapatid ko ang tira? Palalakarin kita. Mukhang mysterious ang ating magiging kwento ngayon. Sabay-sabay nating tuklasin kung anong meron sa ating kwento. Magsimula na tayo. Pagdating ng 6:00 ng gabi, nagsisimula ng mapuno ang isang mamahaling restaurant sa BGC. Maliwanag ang mga ilaw sa loob. Maayos ang pagkakaayos sa mga lamesa. At halos lahat ng customer ay abala sa sarili nilang pagkain at usapan. May mga naka-formal na damit. May mga magkasintahan. May mga pamilyang may kaya. At may ilang negosyanteng mukhang galing pa sa meeting. Sa tapat ng restaurant, huminto ang isang itim na van. Unang bumaba ang driver, tsaka lumapit sa kabilang pinto. Pagbukas niya, nakita si Doña Rivera na naka-wheelchair. Maayos ang buhok niya, mamahalin ang suot niyang damit, at halatang sanay siya sa marangyang buhay. Pero sa kabila noon kapansin-pansin ang pagod sa mukha niya. Hindi na siya bata, at ilang taon na rin siyang hindi nakakalakad. Lumapit ang caregiver niya para tulungan siyang bumaba ng maayos. Ma'am, sasamahan ko na po kayo sa loob, sabi ng caregiver. Umiling si Doña Rivera. Hindi na. Ihatid niyo na lang ako sa mesa. Gusto kong kumain ng ako lang. Nagkatinginan ang driver at caregiver. Hindi sila sanay na tumatanggi siya sa tulong, lalo na sa labas. Pero kapag may gusto si Doña Rivera, bihira siyang magpabago ng isip. Sigurado po ba kayo, ma'am? Tanong ulit ang caregiver. Oo, nandito lang naman kayo sa labas. Kapag kailangan ko kayo, tatawagin ko kayo. Wala nang nagawa ang dalawa kundi sundin siya. Pagpasok nila sa restaurant, agad na napatingin ng ilang tao. Kilala si Doña Rivera sa mundo ng negosyo. May mga bumulong pa sa isa't isa, pero hindi siya pinansin ng matanda. Sanay na siya sa tingin ng mga tao.
Minsan dahil sa pangalan niya, minsan dahil sa wheelchair. Inihatid siya ng waiter sa isang mesa sa tabi ng malaking bintana. Mula roon kita ang ilaw ng mga gusali sa labas at ang tuloy-tuloy na daloy ng tao sa kalye. Inayos ng caregiver ang pwesto niya sa mesa. Tsaka, inalapag ang bag niya sa gilid. "Ma'am, dito lang po kami sa labas," paalala ng driver. Tumango si Doña Rivera. "Sige, huwag niyo akong bantayan ng todo. Gusto ko lang naman maramdaman na normal akong kumakain sa labas." Lumabas ang dalawa at naiwan siyang mag-isa. Ilang segundo siyang nakatingin lang sa menu bago ito kunin. Marahan ang galaw ng kamay niya. Halatang hindi na ganoong kalakas ang kontrol niya sa katawan. Pagdating ng waiter, mahinahon siyang umorder ng soup, rice meal at isang baso ng tubig. Habang hinihintay ang pagkain, tumingin siya sa paligid. May isang batang babae sa kabilang mesa na pinapakain ng nanay niya. May isang lalaking tumatawa habang naka-video call ang pamilya niya. May dalawang matandang magkaibigan na mukhang matagal nang magkakalala. Lahat sila may kasama. Siya lang ang mag-isa. Hindi naman bago iyon kay Doña Rivera. Matagal na siyang nasanay sa malalaking bahay na tahimik. Sa mahahabang kapagkainan na kulang sa tao. At sa mga araw-araw na kausap lang niya ay doktor, abogado o tauhan. Marami siyang pera. Marami siyang pag-aari. Pero kaunti lang ang taong totoong lumalapit sa kanya nang walang hinihingi. Dumating ang pagkain niya matapos ang ilang minuto. Maingat niyang hinawakan ng kutsara. Kinaya naman niya sumubo na mag-isa, bagamat mabagal. Napansin ng waiter ang hirap niya pero hindi agad lumapit dahil baka gusto niyang mapag-isa. Ilang beses ding napatingin ng ibang customer pero agad ding umiwas ng tingin. Pagkatapos ng ilang subo, inabot niya ang baso ng tubig at doon nagsimula ang problema. Nanginginig ang kanan niyang kamay. Sinubukan niyang higpitan ang hawak pero dumulas lang ang daliri niya sa malamig na baso. Umalog iyon, tumagilid at tuluyang natapon sa lamesa. Kumalat ang tubig sa plato, sa tablecloth at tumulo pa sa sahig. Napahinto siya. Mabilis siyang napatingin sa paligid. Umaasang may lalapit agad. Wala. May ilang customer na tumingin sa kanya. May isang babaeng napataas ang kilay. May isang lalaking sumulyap lang at nagpatuloy sa pagkain. Ang waiter na nasa malayo ay abala sa pagdadala ng order sa ibang mesa. Walang kusang tumayo para tumulong. Sinubukan ni Doña Rivera na abutin ng tissue holder, pero hindi rin niya makuha agad. "Miss, Mahina niyang tawag. Hindi siya narinig. Humigpit ang panga niya. Sanay siyang irespeto, pero hindi siya sanay sa ganitong pakiramdam. Yung kitang-kita na siyang nahihirapan pero parang walang gustong makialam. Parang mas madali pa para sa ibang tao na tumingin lang kesa tumulong. Ilang segundo pang lumipas bago may boses na narinig sa likod niya. "Kuya, dahan-dahan ka. Baka makita tayo agad." Mabagal na napalingon si Doña Rivera sa direksyon ng pinto. Dalawang bata nakatayo sa may gilid ng restaurant. Malapit sa salaming dingding. Yung isa ay batang lalaki. Payat, mga 14 na taong gulang. Lumang t-shirt niya at kupas ang short. Hawak niyang kamay ng mas batang babae na nasa 8 taong gulang siguro. Gusot ang buhok ng bata at halatang pagod na pagod. Hindi sila agad pumasok. Nasa labas lang muna sila. Kita mula sa bintana. Napansin ni Doña Rivera ang ginagawa ng batang lalaki. Kinuha nito ang isang luma at lukot na panyo mula sa bulsa niya. Maingat niyang pinunasan ang bibig ng kapatid niya. Tapos, inayos ang buhok nito gamit ang kamay. At nang mapangiwi ang batang babae at humawak sa tiyan, yumuko ang batang lalaki para kausapin siya sa parehong level. "Tiisin mo muna ha, Sabel. Hahanap ako ha." Mahina nitong sabi. Mukhang naiiyak ang bata. "Gutom na ako, kuya." "Alam ko, konti na lang. Huwag ka munang umiyak." Hinaplos ng batang lalaki ang likod ng kapatid niya at inakay ito para hindi mabuwal. Kahit halatang gutom din siya,
Ang tingin niya ay laging nasa batang kasama niya. Tinitiyak niyang okay ito bago ang lahat. Mula sa kinauupuan niya, nakatingin lang si Doña Rivera. Hindi niya namamalayan na nakalimutan niya muna ang natapong tubig sa mesa. May kung anong gumalaw sa loob niya habang pinapanood ang magkapatid. Hindi siya sanay makakita ng batang ganong kabata, pero ganon ang umasta. Parang magulang, parang tagapag-alaga, parang ang buong mundo niya ay nakasalalay sa batang hawak niya. Maya-maya, huminga ng malalim ang batang lalaki. Parang nag-iipon ng lakas ng loob. Siya kanya marahang inalalayan si Isabel papasok sa restaurant. Pagbukas sila ng pinto, napatingin ang guard sa kanila. Pati ang receptionist. Halatang hindi bagay ang itsura nila sa lugar. Pero bago pa sila mapigilan, diretso nang naglakad ang batang lalaki sa pagitan ng mga mesa habang hawak ang kamay ng kapatid niya. May ilang customer na pasimangot. At pinapasok niya dito. Narinig na bulong ng isang babae. Baka mamamalimos. Sabi naman ng kasama niya. Pero hindi tumigil ang batang lalaki. Hindi rin siya yumuko o nagmukhang natatakot. Dire-diretso lang siya. Pero maingat pa rin sa bawat hakbang dahil inaalalayan siya si Isabel. Paglapit nila ng ilang mesa, may mga umiling agad. May mga umiwas ang tingin. May isa pang waiter na akmang lalapit para paalisin sila. Pero natigil nang makita niyang sa mesa si Doña Rivera. Doon sila tumigil. Tumingala ang batang lalaki sa matanda. Bago siya nagsalita, yumuko muna siya kay Isabel. Kaya mo pa ba? Tanong niya. Tumango si Isabel, pero halatang nangihina na. Konti na lang, kuya. Hinimas ang batang lalaki ang balikat niya. Sige, ikaw ang magsabi ha. Umiling naman si Isabel at lalo lang kumapit sa damit niya. Kaya ang batang lalaki na rin ang humarap kay Doña Rivera. Hindi siya agad nagsalita. Parang pinipili muna ang sasabihin. Tumingin siya sa pagkain sa lamesa at saka sa mukha ng matanda. Huwag niyo po sanang ubusin, mahina niyang sabi. Pwede niyo po bang ibigay sa kapatid ko ang natira? Diretso ang tingin niya, pero mahinahon ang boses. Wala iyong kapal ng mukha. Wala ring panilimos sa parang para sa sarili. Ang buong pakiusap niya ay para lang sa batang hawak niya. Napatingin si Doña Rivera kay Isabel. Nakatingin ang bata sa pagkain, pero hindi ito humihingi. Nasa likod lang siya ng kuya niya at parang sanay ng si Ilo lang humaharap para sa kanilang dalawa. Ikaw, hindi ka gutom? Tanong ni Doña Rivera sa batang lalaki. Saglit itong natahimik. Tapos ay sumagot. Gutom po, pero mas gutom siya. Simple lamang ang sagot pero tumama iyon kay Doña Rivera. Sa tagal niyang nabubuhay, marami na siyang nakitang tao na magaling magsalita. Marami na rin siyang narinig na pangakong may kapalit. Pero iba ang batang nasa harap niya. Wala itong hinihingi para sa sarili. Wala ring arte sa katawan. Ang mahalaga lang dito ay mapakain ang kapatid niya. I agree. Sobrang selfless naman itong batang lalaking ito. Kahit pareho naman silang gutom, yung hinihingi niya lang is para dun sa kapatid niya or mas priority niya yung kapatid niya. Pagpatuloy natin at tingnan natin kung anong gagawin ni Doña Rivera. Napansin niyang namumuo ang luha sa gilid ng mata niya. Kaya bahagya siyang tumingin sa kabilang side para magpikil. Lumapit rin sa wakas ang waiter, dalang panlinis para sa natapong tubig. Ma'am, I'm sorry po. Magdagdag ka ng isang order. Putol ni Doña Rivera. At dalhin mo rito. Napatingin ng waiter sa dalawang bata. Ma'am, sila po ba? Oo, sila. Buti na lang. Hindi rin agad gumalaw ang waiter. Pero nang makita ang seryosong mukha ni Doña Rivera, tumango na lang ito at mabilis na umalis. Binalik ng matanda ang tingin kay Ilo. Anong pangalan mo? Ilo po. At siya? Isabel po. Tumango si Doña Rivera. Halika, umupo kayo. Agad namang umiling si Ilo.
Ayos lang po, dito lang kami. Sinabi kong umupo kayo. Mas matigas na ang tono niya, pero hindi galit. Sanay siyang masunod. Sa pagkakataong yon, hindi dahil mayaman siya, kundi dahil gusto niyang maramdaman ng dalawang batang ito na hindi sila basta itinataboy. Dahan-dahang inalalayo ni Ilos Isabel papunta sa upuang nasa tapat ni Doña Rivera. Siya munang pinaupo niya bago siya umupo sa gilid. Handang tumayo kapag may nangyaring hindi maganda. Ilang customer na nakatingin kanina ang lalo pang napatitig. May ilan pang nagbubulungan, pero hindi na yon pinansin ni Doña Rivera. Mas pinagtuunan niya ng pansin ng batang lalaki. Payat ito, maputla at mukhang kapos na kapos sa tulog at pagkain. Pero kapansin-pansin ang paraan ng pagkilos niya. Maingat, mabilis mag-isip at laging inuuna ang kapatid. Kada galaw ni Isabel, nandyan agad ang kamay ni Ilo para sumalo o umalalay. Magkapatid lang kayong dalawa? Tanong ni Doña Rivera. Tumango si Ilo. Opo. Nasaan ang magulang ninyo? Saglit siyang natahimik. Wala na po kaming malapitan. Hindi na nagtanong pa si Doña Rivera. Sapat na mga nakita niyang lungkot sa maikling sagot. Dumating ang waiter na may dalang bagong plato ng pagkain at isa pang maliit na soup. Inilapag iyon sa harap ni Isabel at Ilo. Mabilis na napatingin si Isabel sa kuya niya. Parang humihingi ng pahintulot. Tumango si Ilo. Kumain ka na. Parang doon lang naniwala si Isabel na totoo ang pagkain sa harap niya. Hinawakan niya agad ang kutsara at nagsimulang sumubo ng mabilis. Napansin naman ni Doña Rivera na kahit may pagkain na, hindi agad kumain si Ilo. Una niyang inayos ang plato ni Isabel para hindi matapon. Kumuha siya ng tubig at inilapit sa kapatid. Pinabagal niya ang pagkain nito. Oh, dahan-dahan, sabi niya. Baka mabilaukan ka. Tapos lang siya kumuha ng sariling kutsara nang makita niyang maayos na si Isabel. Tahimik na pinapanood iyon ni Doña Rivera. Sa loob ng restaurant, tuloy pa rin ang normal na ingay. Tunog ng kutsara, mahinang usapan. Iyabaw ng waiter, pero sa mesa nila parang may ibang bigatang sandali. Isang matandang babae na matagal nang hindi nakaramdam ng totoong malasakit. Isang batang lalaki na hindi iniisip ang sarili. At isang batang babae na kumakain na parang ilang oras nang walang laman ng tiyan. Tiningnan ni Doña Rivera ang kamay niyang kanina ay hindi kayang humawak ng maayos sa baso. Pagkatapos ay tiningnan niya si Ilo. At sa unang pagkakataon ngayong gabi, hindi niya naramdaman na nag-iisa siya. At sa unang pagkakataon din, may kakaiba siyang naramdaman sa batang nasa harap niya. Isang tapang at dignidad na hindi pangkaraniwan sa edad nito. Hindi pa niya alam kung bakit, pero gusto niyang mas makilala ang batang ito. At doon nagsimulang magbago ang gabing akala niya ay karaniwan lang. So yon ang first part ng ating story. Napakabuti ng puso ni Doña Rivera para mag-alok na pakainin itong dalawang batang mukhang nagugutom. Let's continue. Mainit pa ang pagkain sa mesa nang tuluyang nagsimulang kumain si Isabel. Umaangat ang singaw mula sa kanin at ulam. At kumalat ang amoy ng sabaw at bagong lutong pagkain sa maliit na espasyong iyon sa pagitan ng tatlo. Hawak ni Isabel ang kutsara ng dalawang kamay sa una. Parang natatakot na baka mawala pa ang nasa harap niya. Mabilis ang una niyang subo. Pero agad siyang pinigilan ni Ilo. Dahan-dahan lang, sabi ni Ilo habang nilalapit ang baso ng tubig sa kapatid niya. Nguyain mo muna. Tumango naman si Isabel kahit puno pa ang bibig. Halatang gutom na siya pero sinusunod pa rin niya ang kuya niya. Kada subo niya, laging nakatingin si Ilo. Kapag nadudulas ang kutsara ni Isabel, inaayos niya kaagad. Kapag napapainom ito ng sobrang bilis, hinahawakan niya ang baso para hindi matapon. Tahimik na pinapanood iyon ni Doña Rivera. Mula sa labas ng salaming dingding, tumatama ang ilaw ng mga sasakyan sa kalsada. Sa loob naman ng restaurant, tuloy pa rin ang mga waiter sa paglalakad. Bitbit ang mga tray na may steak, pasta, at mamahaling wine. May mahinang tugtog sa background.
at may amoy pa ng roasted meat at butter na nanggagaling naman sa kabilang bahagi ng dining area. Pero sa mesa nilang tatlo, si Isabel lang ang totoong kumakain. Napansin ni Doña Rivera na ang plato ni Ilo ay halos hindi nagagalaw. Isang beses lang itong sumubo. Tapos, ibinaba agad ang kutsara para silipin kung may kailangan pa si Isabel. Nang mapansin niyang paubos na ang sabaw ng kapatid niya, tinulak pa niya ng konti ang sarili niyang mangkok palapit dito. "Wag po, kuya," sabi ni Isabel. "Sa'yo yan." "Meron pa ako," sagot ni Ilo kahit kitang wala naman talaga siyang kinakain. Bahagyang kumunot ang noo ni Doña Rivera. Malinaw sa kanya ang nangyayari. Hindi naman mahirap basahin ng isang batang inuuna ang kapatid kesa sa sarili. "Iho?" tawag niya. Napatingin naman si Ilo. "Hindi ka ba kakain?" Umayos naman ng upo si Ilo. "Okay na po ako." Tiningnan ni Doña Rivera ang halos buong plato sa harapan nito. Halos hindi mo pa nga nagagalaw ang pagkain mo." Mabilis naman na sumulyap si Ilo kay Isabel bago muling humarap sa kanya. Basta siya busog. Diretso ang sagot. Walang pagdadahilan. Wala ring pagpapapansin. Huminto ko sandali si Doña Rivera sa paghinga. May pamilyar na eksenang nasa harap niya. Isang batang inuunang iba bago ang sarili. Isang taong kahit kapos, marunong pa rin magbigay. Marahan niyang hinawakan ang kutsara niya pero hindi na siya sumubo. May naaalala siyang lumang bahagi ng buhay niya. Yung panahon na wala pa siyang pangalan at yaman. Ang pagkain sa mesa ay hindi laging sapat para sa lahat. Kaya pala mabait si Doña Rivera sa mga bata. Nakaka-relate pala siya sa kanila. Magpatuloy tayo. Hindi siya agad nagsalita. Nakatingin lang siya kay Ilo habang pinupunasan nito ang gilid ng bibig ni Isabel gamit ang parehong luma at lukot na panyo na nakita niya kanina. "Busog ka na ba?" tanong ni Ilo kay Isabel. Tumango ang bata. "Medyo pa." "Medyo pa?" Bahagyang umiti si Ilo. "Sige, ubusin mo pa yan." Si Doña Rivera ang unang nagsalita ulit. "Mag-order ka pa," sabi niya sa waiter na dumaan. "Ma'am, another plate po?" tanong ng waiter. "Oo, dalawa pa." Agad na tumango ang waiter at umalis. Hindi na tumanggi si Ilo pero halatang hindi siya sanay tumanggap ng ganito. Nakahawak lang siya sa gilid ng mesa at hindi mapakali ang tingin niya. Tila iniisip niya kung hanggang saan lang pwede niyang tanggapin. Pagdating ng dagdag na pagkain, muling inuna ni Ilo si Isabel. Hinila niya ang isang plato papunta sa bata, tsaka inayos ang kutsara nito. Tiningnan niyo ni Doña Rivera na hindi kumikibo. Matagal na panahon na rin mula nang may nakita siyang ganyang pag-aalaga na hindi pilit at hindi nagpapabango sa paningin ng iba. Pagkalipas ng ilang minuto, bahagyang gumaan ang mukha ni Isabel. Hindi na ito mukhang iiyak anumang sandali. Namumula na ang pisngi at hindi na mahigpit ang hawak sa tiyan niya. Doon nagsalita si Ilo. "Ma'am?" sabi niya. Napatingin naman si Doña Rivera. "Bakit?" Saglit na bumaba ang tingin ni Ilo sa wheelchair niya. Hindi iyon bastos na tingin. Para lang siyang seryosong nag-iisip. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mukha ng matanda. "Pwede ko po kayong palakarin?" Huminto si Doña Rivera. Hindi niya narinig ang tugtog sa restaurant. Hindi na rin niya pinansin ang kalansing ng kubyerto sa paligid. Dahan-dahan siyang napatingin sa sariling mga paa. Nakapatong ng walang lakas sa footrest ng wheelchair. Pareho pa rin ang itsura ng mga yon. Maayos ang sapatos, tahimik, walang galaw. Biglang pumasok sa isip niya ang sunod-sunod na alaala. Mga therapy room na malamig at amoy alkohol. Mga doktor na paulit-ulit ang sinasabi. Kailangan lang ng oras. Mga gabing hindi siya makatulog dahil sa kirot mula balakang hanggang binte. Mga buwan na sinusunod niya ang lahat ng bilin pero walang nagbabago. At mga pangakong narinig niya noon na parehong natapos sa wala. Nakaangat pa rin ang bahagya ang baba ni Ilo. Naghihintay ng sagot. Mahina naman ang boses ni Doña Rivera na magsalita siya. "Alam mo bang sinasabi mo?" "Opo," sagot ni Ilo.
Marami nang nagsabi niyan sa akin. Very mysterious, ano? Paano kaya pagagalingin ni Ilo si Doña Rivera? In what way? Sa tingin niyo, no? Anyway, magpatuloy tayo. Hindi agad sumagot ang bata. Tinitigan lang niya siya na parang hindi natitinag sa sinabi niya. Sa kabilang mesa, may isang customer na napasulyap sa kanila. Isa pang tumigil sa pagkain para makinig. Tumikim ang isang lalaking nasa di kalayuan at nagsalita nang hindi pinahina ang boses. Bata lang yan, sabi nito sa kasama. Pero sapat ang lakas para marinig ng iba. Huwag niyo ang siseryosohin. May ilang napatingin. May waiter pang natihilan habang may hawak na tray. Hindi naman gumalaw si Ilo. Hindi siya napahiya at hindi rin yumuko. Tumingin lang siya kay Doña Rivera at hindi sa lalaki nagsalita. Matingkad ang ilaw mula sa chandelier sa itaas at kita sa mukha ng bata na seryoso siya. Hindi ko po kayo lolokohin, sabi niya. Payak ang pagkakasabi niya, pero malinaw. Walang kaba, walang pag-urong. Nakatingin lang si Doña Rivera sa kanya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero hindi niya naramdaman na nagbibiro ang bata. Hindi rin niya naramdamang nagpapasikat ito o gumagawa ng paraan para makahingi pa ng pagkain. Sa edad nitong iyon, masyadong mabigat ang tingin nito. Parang sanay na itong magdala ng responsibilidad. Parang may alam itong hindi alam ng iba. Paano mo ako mapapalakad? Tanong niya. Saglit na tumingin si Ilo kay Isabel, tsaka muling humarap sa kanya. Basta po, magtiwala kayo. Hindi iyon kompletong sagot, pero sa halip na mainis, lalo pang naging mapagmatsyag si Doña Rivera. May kung anong kumpiyansa sa bata na hindi niya madalas makita sa matatanda. Tumingin siya sa kamay niya, tsaka sa basong tubig na kanina lang ay hindi niya maabot ng maayos. Mula nang maaksidente siya at tuluyang manghina ang ibabang bahagi ng katawan niya, unti-unti na ring lumiit ang mundo niya. Bahay, check-up, therapy, gamot. Paulit-ulit. Kahit ang simpleng pagkain sa labas ay naging malaking bagay na para bang kailangan pa niyang paghandaan. At ngayon, may isang batang estranghero na nagsasabing kaya siyang mapalakad. Dapat ay matawa siya. Dapat ay itigil niya ang usapang to. Pero, hindi niya ginawa. Kung ako din sa kalagayan ni Doña Rivera, na kahit mga doktor nagsabi na it's gonna take time para makapaglakad siya, siguro gugustuhin ko na din kumapit sa hope na bakit hindi? Baka yung batang to may dalang himala at mapalakad nga siya. Tingnan natin kung ano mangyayari. Sa halip na nagmasdan niya muna si Isabel na nakadikit sa tagiliran ng kuya niya, busog na at mas kalmado na. Pinagmasdan niya rin si Ilo na kahit gutom na hindi inuuna ang sarili. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga matang diretsa lang sa kanya at hindi umiiwas. Kapag sumubok tayo, walang kasiguraduhan. Opo, sagot ni Ilo. Pwede ako masaktan ulit. Opo, pwede ring mabigo na naman ako. Tumango si Ilo. Pero pwede rin pong hindi. Mabagal na huminga si Doña Rivera. Ramdam niya ang lamig ng aircon sa balat niya at ang bahagyang panginginig ng mga daliri niyang nakapatong sa mesa. Sa malayo ay nabasag na baso sa kusina at may waiter na agad na dumaan. Bumalik din sa normal ang usapan sa ibang mesa pero sa isip niya, malinaw pa rin ang boses ng bata. Hindi ko po kayo lolokohin. Inayos niyang pagkakaupo sa wheelchair at bahagyang umangat ang tingin niya. Mas buo na ang boses niya ngayon. Sige, sabi niya, napatingin si Ilo. Tatanggapin ko ang alok mo. Sandaling natulala si Isabel, tsaka ngumiti ng maliit. Si Ilo naman ay hindi ngumiti agad. Para lang siyang huminga ng maluwag, na para bang matagal niya nang hinihintay na marinig iyon. Salamat po, sabi niya. Tiningnan siya ni Doña Rivera ng mabuti. Pero kapag may gagawin tayo, sasabihin mo sa akin ang totoo. Walang laro, walang kasinungalingan.
Opo, at hindi ka basta mawawala. Mas naging seryoso ang mukha ni Ilo. Hindi po. At sa unang pagkakataon ng gabing iyon, may naramdaman si Doña Rivera na matagal nang hindi bumabalik sa kanya. Hindi pa iyon sigurado. Hindi pa iyon tagumpay. Wala pa rin pruweba. Pero may maliit ng simula. At ang nagsimula noon ay hindi doktor, hindi gamot, at hindi mamahaling therapy. Isang batang gutom ang unang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na sumubok ulit. Paglabas nila sa restaurant, mas malamig ang hangin sa labas kaysa sa loob. Kumurap ang mga ilaw ng mga gusali sa BGC. Sunod-sunod ang bosina ng mga sasakyan sa kalsada. Nakatayo na sa tabi ng van ang driver at caregiver ni Doña Rivera. Pareho silang nagulat nang makitang may kasama siyang 2 bata. Ma'am, tanong agad ang caregiver at naguguluhan ng tingin na kay Ilo at Sabel. Inayos ko na, maikling sabi ni Doña Rivera. Sasama sila sa bahay. Halos mapatingin ng driver sa caregiver. Kitang may gusto silang itanong pero parehong hindi nagsalita. Sanay sila sa biglaang desisyon ni Doña Rivera pero hindi sa ganitong klase. Ang mag-uwi ng 2 batang galing sa kalsada ay hindi pangkaraniwan kahit para sa kanya. Inalalayan ng caregiver si Doña Rivera papasok ng van. Sumunod si Isabel. Hawak pa rin ang kamay ni Ilo. Bago tuluyang sumakay, mabilis na sinilip ni Ilo ang paligid. Tiningnan niya ang guard sa tapat, ang parking area, at ang mga taong dumadaan sa sidewalk. Parang may tinitiyak siya bago sumakay. Sa loob naman ng van, amoy leather ang upuan, at mahina ang buga ng aircon. Umupo si Isabel sa tabi ng Ilo, at agad sumandal sa kanya. Mukhang antok na ang bata matapos na makakain. Habang umaandar ang sasakyan, nananatiling gising si Ilo. Hindi siya nagpahinga kahit pagod na ang mukha niya. Nakatingin lang siya sa bintana. Pinapanood ang mga ilaw sa daan. Si Doña Rivera naman ay tahimik lang sa kabilang side. Paminsan-minsan sinusulyapan niya ang bata. May tanong pa rin sa isip niya. Hindi pa rin niya alam kung bakit siya pumayag agad. Pero sa bawat tingin niya kay Ilo, lalo niyang naramdaman na hindi lamang ito simpleng batang matapang ang loob. Pagdating nila sa mansyon, bumukas ang malaking bakal na gate. Mahaba ang driveway, may magkabilang hanay ng halaman at ilaw sa gilid. At sa dulo ay ang malawak na bahay na kulay puti at abo. 3 palapag iyon. May malalaking bintana at mataas na haligi sa harap. Maayos ang lahat. Mamahalin, malinis, pero walang ingay. Hindi iyon bahay na may batang nagtatakbuhan. Hindi rin iyon bahay na may masayang usapan mula kusina hanggang sala. Habang papalapit ang van, parang mas lalo lang lumalaki ang katahimikan ng lugar. Pagkababa nila, napatingala si Isabel. Ang laki, bulong niya. Hindi sumagot si Ilo. Nakatingin siya sa mansyon na para pang sinusukat niya ito sa mata. Pagpasok nila sa loob, bumungad agad ang malawak na foyer. Makintabang sahig, malamig ang hangin. At may amoy ng floor wax at mamahaling pabango mula sa mga fresh flowers na nakaayos sa gilid ng hagdan. May 2 kasambahay na agad na lumapit. Pero natigilan din nang makita ang mga bata. Ma'am, sino po sila? Tanong ng isa. Mga bisita ko, sagot ni Doña Rivera. Ihanda ang guest room para sa bata. At bigyan niyo na makakain uli mamaya. Opo, ma'am. Habang tinutulak ng caregiver ang wheelchair niya paloob, dahan-dahan namang naglakad si Ilo habang hawak si Isabel. Tumingin siya sa paligid. May malalaking painting sa dingding, mamahaling vase sa bawat sulok, at mahabang kortina na halos abot sa sahig. Pero ang higit na nakaagaw ng pansin niya ay ang mga lumang larawan sa pader ng hallway. Huminto siya sa tapat ng isa. Nandoon si Doña Rivera na mas bata pa. Nakatayo ng diretso at nakangiti. Nasa tabi niya ang mga taong mukhang business partners o kaibigan. Sa isa pang larawan nakasuot siya ng simpleng bestida. May hawak na ribbon sa isang opening ceremony.
Sa isa pa, nakikipagkamay siya sa isang doktor habang may mga taong pumapalakpak sa likod. Iba ang itsura niya roon. Malakas, alerto, buhay ang mga mata. Napatingin si Ilo sa kasalukuyang Doña Rivera na nakaupo sa wheelchair, ilang hakbang mula sa kanya. Pareho silang nasa iisang bahay, pero magkaiba ang nakikita niya sa litrato at sa nasa harap niya ngayon. Napansin naman iyon ni Doña Rivera. Matagal na yan, sabi niya. Tahimik naman na tumango si Ilo. Masaya pa kayo dyan. Saglit na natigil si Doña Rivera. Hindi siya agad sumagot. Sa halip ay iniwas niya muna ang tingin sa larawan. Saka nagsalita. Marami pang hindi nasisira noon. Ipinagpatuloy nila ang paglalakad hanggang sa isang maliit na receiving area sa tabi ng main sala. Pinaupo ni Ilo si Isabel sa sofa. Halos mahiga na agad ang bata sa lambot ng upuan. Nakatulog ito matapos ang ilang minuto. Iyakap ang lumang panyo ni Ilo. Tiningnan ni Doña Rivera si Ilo. Ngayon, sabihin mo sa akin, paano mo ako mapapalakad? Umupo si Ilo sa pinakadulo ng sofa. Tuwid ang likod, hindi siya mukhang batang humanga sa laki ng bahay o sa kinang ng paligid. Mas mukhang may iniisip siya kung paano magsisimula. Kailangan po lihim lang, sabi niya. Kumunot naman ang noon ni Doña Rivera. Anong ibig mo sabihin? Pag nalaman po ng iba, hindi kayo gagaling. Mas lalong tumalim ang tingin ni Doña Rivera. Bakit? Ano bang meron? Napatingin naman si Ilo sa hagdanan, tsaka sa mahabang hallway sa kanan. Parang may gusto siyang sabihin pero pinipili niya ang bawat salita. Ilang segundo siyang hindi nagsalita. Tanging tunog lang ng wall clock at mahinang ugong ng aircon ang maririnig sa sala. May mga tao pong ayaw po kayong gumaling, sabi niya sa wakas. Napaangat naman ng bahagya ang baba ni Doña Rivera. Hindi iyon sagot na inaasahan niya. Sino? Umiling si Ilo. Hindi ko pa po pwedeng sabihin. At bago pa siya makapagtanong ulit, may narinig silang mga yabag mula sa hallway. Isang lalaking lumitaw mula sa bukas sa pinto ng study. Nasa huling bahagi ng kwentang edad nito. Maayos ang buhok. At nakasuot ng mamahaling polo at slacks. May hawak siyang folder at reading glasses. Mabilis na napunta ang tingin niya kay Doña Rivera. Pero agad ding bumagsak sa batang nasa sofa. Huminto siya. Sino tong batang to? Malamig niyang tanong. At bakit nasa loob ng bahay? Ang tono niya ay hindi simpleng pagtataka. May diin iyon na parang may mali agad sa presensya ng Ilo. Bagya namang umayo si Doña Rivera sa wheelchair niya. Bisita ko siya. Nag-angat ang kilay ng lalaki. Bisita? Oo. Doon lang siya tuluyang ipinakilala ni Doña Rivera. Ilo? Siya si Dr. Victor Salcedo. Napatingin naman si Ilo kay Victor. Hindi siya ngumiti. Tumangulang siya ng konti bilang paggalang. Si Dr. Victor naman ay hindi gumanti ng ganoong kapait na tingin. Mula ulo hanggang paa, pinasadahan niya si Ilo ng tingin na parang gusto niyang hulaan kung saan ito nanggaling at bakit ito naroon. Maging ang lumang tsinelas, kupas na damit, at manipis sa katawan ng bata ay tila isa-isang sinuri ng doktor. Anong kailangan niya rito? Tanong ni Victor. Sa pagkakataong ito, ay direkta na kay Doña Rivera. Sinabi ko ng bisita ko siya. Ma'am, hindi po ligtas ang basta nagpapapasok ng kung sino-sino sa bahay. Tumigas ang mukha ni Doña Rivera. Ako nagpapasok sa kanya. Natahimik si Victor, pero halatang hindi kumbinsido. Inilipat niya ang tingin kay Ilo. Matalim iyon at parang hindi lang bata ang nakikita niya. Parang may sinusubukan siyang basahin sa mukha nito. Lumapit ang caregiver kay Doña Rivera. Ma'am, ihahatid ko na po kayo sa room ninyo? Tumango siya. Bago siya tinulak palayo, muli niyang binalingan si Ilo.
Huwag kang aalis. Mag-uusap pa tayo. Opo, sagot naman ni Ilo. Habang palayo ang wheelchair ni Doña Rivera, hindi inaalis ni Victor ang tingin kay Ilo. Nang makaliko ng matanda sa hallway at mawala sa paningin nila, tsaka dahan-dahang lumapit ang doktor. Mas malinaw ngayon ang amoy ng kolonya at ang tunog ng swelas ng sapatos sa makintab na sahig. Huminto siya sa tapat ni Ilo. Sapat ang lapit para maramdaman ng bata ang bigat ng presensya niya. Huwag kang makikialam sa hindi mo mundo. Mahina pero mariing sabi ni Victor. Hindi naman umurong si Ilo. Nakatayo lang siya sa tapat ng doktor. Mas maliit, mas payat, pero hindi natitinag. Gusto ko lang naman po siyang tulungan, sagot niya. Bahagyang tumigas ang panga ni Victor. Hindi mo alam ang pinapasok mo. At kayo po ba? Balik ni Ilo. Mahina pero malinaw. Napakaliit ng paggalaw sa mukha ni Victor. Pero sapat na yon para mapansin na hindi niya inaasahan ang sagot nito. Saglit siyang napatingin sa natutulog na si Isabel, tsaka bumalik kay Ilo. Bata ka pa. Mas mabuting manatili kang ganon, sabi niya. Hindi naman na sumagot si Ilo. Ilang segundong nagkatitigan ang dalawa. Isang doktor na sanay na may kontrol sa bahay na ito. Isang batang galing sa lansangan na walang takot tumingin pabalik. Sa malawak na sala ng mansyon, sa ilalim ng puting ilaw at sa gitna ng mamahaling katahimikan, halatang may nagsimula ng banggaan. Hindi pa alam ni Ilo ang buong lihim na Victor at hindi pa rin alam na Victor kung gaanong karami ang alam ng bata. Pero pareho na silang nakaramdam na hindi ito matatapos sa simpleng pag-uusap lang. Mula sa itaas, umihip ang malamig na hangin mula sa central aircon. Sa sofa, mahimbing pa rin natutulog si Isabel. Wala ring kamalay-malay sa tensyong nabubuo sa harap niya. Sa dulo ng hallway, may kasambahay na sumilip sandali bago rin agad umalis. Marahil dahil ramdam niyang hindi ito ordinaryong usapan. Si Victor ang unang umatras. Inayos niya ang cuff ng manggas niya at muling sinukbit ang folder sa ilalim ng braso. Babantayan kita, sabi niya bago tumalikod. Hindi na sumagot si Ilo. Tiningnan lang niya ang papalayong doktor, tsaka dahan-dahang naupo muli sa tabi ni Isabel. Pagkaraan ng ilang sandali, itinaas niya ang tingin sa ikalawang palapag kung saan dinala si Doña Rivera. Malaki ang bahay, maraming ilaw, maraming tao. Pero malinaw na sa kanya na hindi lahat ng nasa loob noon ay kakampi nila. At gusto niyang matulungan si Doña Rivera at kailangan niyang maging mas maingat simula ng gabing iyon. Kinabukasan ng gabi matapos dumating sina Ilo sa mansyon, maagang nagising si Doña Rivera. Nakahiga siya sa malambot niyang kama. Nakatingin sa kisame habang unti-unting pumapasok ang liwanag ng umaga sa kortina. Ramdam pa rin niya ang bigat sa ibabang bahagi ng katawan niya. Walang nagbago doon. Pero may kakaiba siyang iniisip. Yung sabi ng bata. Pagkatapos ng almusal, dinala siya ng caregiver sa maliit na garden sa likod ng bahay. Tahimik doon. May mga halaman sa gilid at isang maliit na pathway na bato ang sahig. Amoy lupa at bagong dilig ang hangin. Nandoon na si Ilo, naghihintay. Simulan na po natin, sabi niya. Napatingin si Doña Rivera. Ngayon agad? Opo. Lumapit si Ilo sa harap niya. Hindi siya naglabas ng kahit anong kagamitan. Walang machine, walang gamot, walang kahit na ano. Lumuhod lang siya sa harap ng wheelchair at hinawakan ang paa ni Doña Rivera ng maingat. Ganito lang? Tanong ni Doña Rivera na halata nagtataka. Opo, sagot nito. Hindi po yan sa lakas. Nasa tamang paggalaw. Marahan niyang inangat ang paa nito at bahagyang iniikot. Simple lamang ang galaw. Hindi masakit, hindi rin mabigat. Parang normal lang na paggalaw na ginagawa sa araw-araw.
Pero hindi inalis ni Ilo ang focus niya. Nakatingin siya sa bawat kilos. Parang may sinusundan siyang eksaktong paraan. Ilang minuto silang ganoon, walang salita. Tanging tunog lang sa hangin, sa halaman at mahinang huni ng ibon ang maririnig. Pagsapit ng gabi, doon nila ito nagpatuloy ang therapy. Walang ilaw sa garden kundi isang maliit na lampara na inilapag ni Ilo sa tabi nila. Mahina ang ilaw nito. Sapat lang para makita ang galaw ng paa at kamay. Mas malamig ang hangin at mas tahimik ang paligid dahil tulog na ang karamihan sa loob ng bahay. Nasa gilid naman si Isabel, nakaupo sa mahabang bangko. Hawak niya ang panyo ni Ilo habang nanonood. Paminsan-minsan, ngumiti siya kapag may nagagawa si Doña Rivera. "Kuya, gumagalaw na," bulong niya minsan. "Dahan-dahan pa," sagot ni Ilo na hindi inaalis ang tingin sa ginagawa. Habang tumatagal, napapansin ni Doña Rivera na hindi siya agad napapagod. Hindi siya tulad ng dati niyang therapy na parang pinipilit ang katawan niya. Dito, parang may inaakay lang siya. Lumipas ang ilang oras, isang umaga. Habang mag-isa siya sa kwarto, may sinubukan siyang gawin. Nakahawak siya sa armrest ng wheelchair. Nakatingin sa paa niya. Dahan-dahan niyang inisip na igalaw ito. Saglit na walang nangyari. Pero maya-maya, may konting galaw. Napahinto siya. Muling sinubukan. At sa pagkakataong ito, mas malinaw gumalaw ang paa niya kahit konti. Napahigpit ang hawak niya sa armrest. "Ito ba? Totoo na?" Mahina niyang sabi. Hindi niya agad tinawag ang caregiver. Gusto niyang ulitin muna. Gusto niyang siguruhin. Sa kabilang bahagi ng bahay, nasa opisina si Dr. Victor. Nakaharap siya sa mesa at may hawak na medical record si Doña Rivera. Isa-isa niyang tiningnan ang mga resulta. Kumunot ang noon niya habang binabalikan ang mga detalye. "Hindi tugma," bulong niya. May improvement sa kondisyon, pero wala naman siyang binagong gamot. Wala ring bagong procedure. Napahinto siya. Imposible to. Napatingin siya sa pinto. Parang may biglang pumasok sa isip niya. At doon, nagsimulang mabuo ang duda niya. Hindi normal ang nangyayari. At may taong gumagawa nito nang hindi niya alam. Maagang gumising si Dr. Victor kinabukasan. Nasa opisina siya sa loob ng mansyon. Nakaupo sa harap ng malaking monitor. Madilim ang paligid at tanging ilaw lang mula sa screen ang tumatama sa mukha niya. Pinindot niya ang isang button. Lumabas sa monitor ang kuha mula sa garden. Gabi ang footage. Kita si Ilo na nakaluhod sa harap ni Doña Rivera. Hawak ang paa nito habang marahan itong ginagalaw. Sa gilid, nakaupo naman si Isabel. Nakatingin lang habang yakap ang panyo. Walang machine, walang injection, walang kahit na anong kagamitan. Paulit-ulit na pinapanood ni Victor ang video. Minsan pinapabagal niya, minsan pinapabilis. Pinupos niya sa bawat galaw ng kamay ni Ilo. Walang sense, bulong niya. Pero gumagaling siya. Napahigpit ang hawak niya sa mouse. Hindi niya matanggap. Bilang doktor, sanay siyang may paliwanag ang lahat. Pero ang nakita niya ngayon ay hindi tugma sa alam niya. Hindi siya mapakali. Makalipas ang ilang oras, hinanap niya si Ilo sa garden. Nandoon ang bata. Nag-aayos ng maliit na bangko para kay Isabel. Tahimik lamang ang paligid. May amoy ng bagong dilig na halaman at bahagyang init ng araw. Lumapit si Victor. "Sino nagturo sa'yo?" Diretso niyang tanong. Napatingin naman si Ilo pero hindi siya umatras. "Wala po." "Wala?" Umangat ang boses ni Victor. "Hindi mo alam ginagawa mo. Delikado yan." Tahimik lamang si Ilo. Tiningnan niya si Doña Rivera na nasa wheelchair, tsaka bumalik kay Victor. "Alam ko po kung anong kailangan niya." Mas lalong nainis si Victor. "Bata ka pa. Hindi to laro." Hindi naman sumagot si Ilo.
Hindi rin siya natakot. Nakatayo lang siya, diretso ang tingin, parang hindi tinatablan ng tono ng doktor. Napabuntong hininga si Victor. Umalis siya na hindi nagsasalita. Kinahapunan, pumasok siya sa kwarto ni Doña Rivera. May dala siyang folder at ilang papel. Nakatapat sa bintana ang matanda. Pinapanood ang labas habang dahan-dahang hinihimas ang sarili niyang tuhod. "Ma'am?" Tawag ni Victor. Napalingon naman si Doña Rivera. "Oh, bakit?" Lumapit si Victor at inilapag ang mga papel sa mesa. "Kailangan natin pag-usapan to." Binuksan niya ang folder at ipinakita ang mga reports. "Base sa kondisyon ninyo, delikado ang ginagawa ng batang yan. Walang proper method, walang kontrol." Tahimik na nakinig si Doña Rivera. "Pwede kayong maparelasa sa lalo," dagdag pa ni Victor. Saglit na napahawak si Doña Rivera sa armrest ng wheelchair. Naaalala niya ang mga taon ng paghihirap. Ang sakit, ang mga pagkakataong halos sumuko na siya. Pero kasabay noon naaalala niya rin ang pakiramdam noong gumalaw ang paa niya. Hindi iyon gawa ng gamot. Hindi iyon nangyari sa ilalim ni Victor. "Tumigil na kayo," sabi ni Victor. Hindi pa huli ang lahat. Dahan-dahang tumingin si Doña Rivera sa kanya. Hindi pa nga huli. Nagkatinginan sila. "Pero hindi ako titigil," dagdag niya pa. Bahagyang tumigas ang mukha ni Victor. Wala na siyang sinabi pa. Kinuha niya ang folder at tahimik na umalis ng kwarto. Pagdating ng gabi, bumalik si Ilo sa garden kasama si Doña Rivera. Nakailaw na naman ang maliit na lampara. Tahimik ang paligid pero may kakaibang pakiramdam. Habang ginagawa nila ang therapy, napansin ni Ilo ang isang anino sa may likod ng puno sa malayo. Hindi ito gumagalaw. Pero halatang may tao roon. Hindi siya nag-react agad. Tinapos muna niya ang galaw. Saka dahan-dahang lumapit kay Doña Rivera. "May nagbabantay po sa atin," mahina niyang sabi. Napatingin naman si Doña Rivera sa direksyon na tinitingnan niya. Wala siyang masyadong makita. Pero ramdam niyang may tama ang bata. Hindi na siya nagtanong. Sa halip ay mas sinigpitan niya ang kapit sa armrest. Habang sa kabilang bahagi naman ng mansyon, muling bumalik si Victor sa monitor. Pinapanood niya ulit ang garden. At sa pagkakataong to, hindi na lang siya nagtataka. Nagbabantay na siya. Parang something's fishy dito kay Victor, no? Ano kayang hidden agenda niya? Pagpatuloy natin. Gabi ulit sa garden ng mansyon. Nakaayos ng maliit na lampara sa gilid. Nagbibigay ng mahinang ilaw sa paligid. Amoy dampe ng hangin ng mga halaman at may konting lamig na sumasabay sa gabi. Nakahawak si Ilo sa braso ni Doña Rivera. "Subukan po natin ulit," sabi niya. Mahigpit naman ang kapit ni Doña Rivera sa armrest ng wheelchair. Ilang araw na silang ganito. Paulit-ulit na galaw. Dahan-dahan, walang pilitan. Pero ngayong gabi, iba ang pakiramdam niya. Mas magaan ang binti niya. Mas may kontrol kahit konti. "Handa na po kayo?" tanong ni Ilo. Huminga siya ng malalim. "Sige." Dahan-dahang inilalayan siya ni Ilo para tumayo. Una, nanginginig ang tuhod niya. Sumandal siya sa balikat ng bata. Sanay na siyang bumigay agad ang katawan niya sa ganitong galaw. Pero sa pagkakataong yon, hindi siya agad bumagsak. Nanatili siya. 1 segundo. 2, 3. Napakapit siya sa hangin. Parang hindi siya makapaniwala. Hindi na siya umaasa sa buong bigat kay Ilo. "Ano?" Naputol ang boses niya. "Ma'am, kayo na po yan," sabi ni Ilo na mahinahon. Pinitawan ni Ilo ng bahagyang suporta. At doon, tumayo si Doña Rivera na mag-isa. Nanginginig ang mga tuhod niya, pero hindi siya bumagsak agad. Nakatayo siya sa sariling paa kahit ilang segundo lang. Napahawak siya sa dibdib niya.
Ilang taon ko tong hinintay. Unti-unting napaluha siya habang nakatayo pa rin. Hindi niya alam kung tatawa ba siya o iiyak. Sa likod nila napahawak sa bibig si Isabel. Halatang natutuwa. Kuya, nakatayo na siya. Masaya nitong bulong. Maya-maya ay dahan-dahan siyang naupo ulit sa wheelchair. Pero iba na ang pakiramdam niya. Hindi na siya katulad ng dati. Kinabukasan, kumalat ang balita sa loob ng mansyon. Pero pabulong lang. Sa kusina, may isang matandang kasambahay na napaupo habang nagkukwento sa iba. Ngayon ko lang ulit siya nakita na ganyan, sabi nito. May luha sa mata. Parang dati. Nang marinig iyon ni Ilo, agad siyang lumapit. Huwag niyo pong ipagsabi. Delikado po, sabi niya na seryoso. Napatingin ang mga kasambahay sa kanya. Hindi sila sanay na utusan ng bata, pero may bigat ang tono nito. Bakit iho? Tanong ng matanda. Basta po, mas mabuti pong tahimik lang. Nagkatinginan ng mga kasambahay tsaka tumango. Kahit hindi nila alam ang buong dahilan, ramdam nila na mas may malalim na nangyayari. Sa kabilang bahagi naman ng bahay, hindi ganoon ang sitwasyon. Sa loob ng opisina, malakas ang tunog ng pagbagsak ng folder sa sahig. Ibinato ni Victor ang mga medical files sa mesa. Kumalat ang mga papel, mga test results, diagnosis, at treatment plans. Hindi pwede to, sigaw niya. Naglakad siya pabalik-balik sa harap ng mesa. Halatang galit. Pawis ang noon niya kahit malamig ang aircon. Bigla siyang tumigil at kinuha ang phone. Hanapin niyo kung sino ang nasa likod nito, sabi niya sa kausap. Hindi pwedeng may mas magaling pa sa akin. Hindi lang galit ang naroon sa boses niya. May kaba rin. Pagkababa niya ng tawag, napaupo siya sa upuan at hinawakan ang ulo niya. Hindi niya matanggap na may nangyayaring hindi niya kontrolado. Samantala, nasa kwarto naman si Doña Rivera. Mag-isa siya nakaupo sa wheelchair, nakaharap sa salamin. Tiningnan niya ang sarili niya, ang postura niya, ang mga paa niyang ilang taon nang hindi niya nagamit. Dahan-dahan niyang inangat ang isa niyang paa. Konti lang ang galaw, pero sapat para mapansin. Napapikit siya sandali. Naalala niya ang mga taon na nasa ilalim siya ng gamutan ni Victor. Ang mga buwan na walang pagbabago. Ang mga salitang paulit-ulit niyang narinig. Kailangan na ng oras. Pinuksan niya ang mata niya. Tumingin siya sa sarili niyang salamin. Kung ginagamot niya ako, mahina niyang sabi. Bakit ngayon lang? Hindi pa malinaw ang sagot. Pero ngayon, nagsimula na siyang magtanong. At sa unang pagkakataon, hindi na sa Victor ang una niyang pinaniniwalaan. Tama lang, Doña Rivera. Mukhang hindi nga mapagkakatiwalaan itong si Victor. Maagang nagising si Doña Rivera kinabukasan. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Nakahawak sa armrest ng wheelchair na nasa tabi niya. Pumapasok ang liwanag ng umaga mula sa malalaking bintana. Tumatama sa sahig at sa paa niya. Tahimik siyang huminga. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumayo. Walang umaalalay. Unang sandali, nanginginig ang tuhod niya, pero hindi siya bumagsak. Humakbang siya ng isa. Mabagal, maingat. Sumunod ang isa pa. Nakalakad siya. Napahawak siya sa pader para hindi matumba. Pero nakatayo siya. Gumagalaw siya. Hindi na to panaginip. Mahina niyang sabi. Sa labas ng kwarto, nadaanan siya ng isang kasambahay. Napahinto ito sa pinto. Halos mapaiyak sa nakita. Ma'am, bulong nito. Hindi naman agad nagsalita si Doña Rivera. Nakatingin lang siya sa sarili niyang paa. Parang pinipilit intindihin kung paano iyon nangyari. Ilang minuto pa, narinig ang mabilis na yabag sa hallway. Si Victor. Pagdating niya sa pinto, ay tumigil siya. Nakita niya si Doña Rivera. Nakatayo, nakahawak sa pader. Humihinga ng mabagal pero matatag. Nanlaki ang mata niya. Paano? Hindi niya natapos ang sasabihin. Tumalikod si Doña Rivera at humarap sa kanya. Nakakalakad na ako.
Walang emosyon ang boses niya, pero malinaw ang ibig sabihin. Hindi naman agad nakasagot si Victor. Halatang hindi niya matanggap ang nakikita niya. Ilang segundo siyang nakatitig, parang naghahanap ng mali. Pagkatapos ay tumalikod siya ng walang sinasabi at mabilis na umalis. Sa loob ng opisina niya, agad siyang naglabas ng laptop at mga file. Sunod-sunod niyang binuksan ang mga record. Tiningnan niya ang schedule, ang gamot, ang history ng therapy. Hindi pwedeng ganito, bulong niya. Ilang oras siyang nakatutok sa investigasyon. Hanggang sa isang pangalan lang paulit-ulit na pumapasok sa isip niya. Si Ilo. Anong tinatago mo? Mahina niyang sabi. Habang lumilipas ang araw, mas lalo siyang nagdududa. Hindi normal ang galaw ng bata. Hindi rin normal ang bilis ng pagbabago ni Doña Rivera. Sa kabilang banda, nasa kwarto si Doña Rivera. Dahan-dahan siyang naglalakad papunta sa salamin. Hawak niya ang gilid ng mesa para hindi matumba. Pagdating niya sa harap nito, huminto siya. Tiningnan niya ang sarili. Hindi na siya yung babaeng laging nakaupo. Hindi na siya yung umaasa sa tulong ng iba sa bawat galaw. Inangat niya ang ulo niya. Hindi ito gawa ng maling pag-asa. Sabi niya, may tumutulong sa akin. At malinaw sa kanya kung sino iyon. Kinagabihan ay tahimik ang mansyon. Lumabas si Ilo sa likod ng pinto, papunta sa garden. Sanay na siya sa oras na yon. Walang tao, walang istorbo. Pero may sumusunod sa kanya. Si Victor. Nakatago siya sa likod ng haligi. Pinapanood ang bawat galaw ng bata. At nang makalabas si Ilo papunta sa gate, sinundan niya ito nang hindi nagpapahalata. Pagdating nila sa gate, bumilis ang lakad ni Victor. Pero paglingon niya, wala na si Ilo. Napahinto siya. Tiningnan niya ang paligid. Walang tao sa driveway. Walang tunog ng paa. Walang bakas. Hindi pwedeng, bulong niya. Parang naglaho ang bata sa hangin. Mas lalo siyang nainis. Kinabukasan, hinarap niya si Doña Rivera sa sala. Hindi normal yung nangyayari sa'yo, sabi niya na halatang galit. Nakatayo si Doña Rivera sa harap niya. Hindi na siya naka-wheelchair. Mas hindi normal na hindi malang ako gumaling sa ilalim mo. Sagot niya at natahimik naman si Victor. Diretso ang tingin ni Doña Rivera sa kanya. Wala nang takot, wala nang pag-aalinlangan. At sa unang pagkakataon, hindi na siyang may kontrol. At ramdam iyon ni Victor. Gabi ulit sa mansyon pero mas tahimik kesa karaniwan. Nasa labas si Ilo, papalapit sa gate gaya ng nakasanayan niya. Hawak niya ang maliit na supot ng pagkain na ibinigay ng kasambahay para kay Isabel kinabukasan. Hindi niya napansin ang van na nakapark sa madilim na bahagi ng kalsada. Habang binubuksan niya ang maliit na gate, may biglang kamay na humila sa kanya mula sa likod. Hoy! Hindi niya na natapos. Tinakpan ang bibig niya ng tela. Dalawang lalaki ang mabilis na humawak sa kanya. Pinigilan ang galaw ng braso niya. Ilang segundo lang na ipasok na siya sa loob ng van. Mabilis itong umalis. Sa loob ay madilim. Amoy gasolina at pawis ang hangin. Pinilit ni Ilo na kumawala, pero mahigpit ang hawak sa kanya. Tumahimik ka kung ayaw mong masaktan, sabi ng isa. Hindi na siya gumalaw, pero hindi rin siya nagpapanik. Ilang minuto ang lumipas, huminto ang sasakyan. Dinala siya sa isang lumang gusali. Madilim sa loob. May ilaw lang na dilaw na bumbilya sa kisame. May amoy na kahalo ang alikabok at kalawang. Itinulak siya sa isang upuan. Sino nagtuturo sa'yo? Tanong agad ng isang lalaki. Tahimik si Ilo. Sino ang nasa likod mo? Dagdag ng isa pa. Ngunit wala pa rin sagot. Sinuntok ang mesa sa harap niya. Sumagot ka! Napatagilid si Ilo sa lakas ng sigaw. Pero hindi siya nagsalita. May konting dugo sa labi niya at may gasgas na sa braso. Bata lang to, sabi ng isa na medyo naguguluhan. Ba't parang hindi natatakot? Tumingin si Ilo sa kanila. Pagod ang mukha niya, pero kalmado ang mata. Wala po kayong makukuha sa akin, sabi niya.
Napatingin ang mga lalaki sa isa't isa. Hindi nila inaasahan ang ganoong sagot mula sa batang ganito kabata. Samantala, sa mansyon, napansin naman ni Doña Rivera na wala si Ilo. Maagang umaga na nang hanapin niya ito sa garden. Wala roon. Sinilip niya ang guest room, wala rin. Nasaan si Ilo? Tanong niya sa kasambahay. Hindi po namin alam, ma'am. Akala namin kasama ninyo. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso niya. Naglakad siya papunta sa gate. Hindi na naka-wheelchair. Sinilip niya ang labas, walang bakas. Hindi siya basta nawawala. Mahina niyang sabi. May kumuha sa kanya. Napahawak siya sa dibdib niya. Sa loob ng bahay, narinig ang iyak na Sabel. Nakaupo ito sa sahig ng guest room. Hawak ang lumang panyo ni Ilo. Namumula ang mata niya at nanginginig ang balikat sa kakaiyak. Babalik po si kuya, sabi niya sa kasambahay na katabi niya. Hindi niya ako iiwan. Pero halata sa boses niya na takot siya. Niyakap siya ng kasambahay. Babalik siya. Pero kahit siya hindi sigurado. Sa kabilang lugar naman, nakaupo pa rin si Ilo sa madilim na kwarto. Nakagapos ang kamay niya. May sugat na sa labi. Pero hindi siya umiiyak. Hindi rin siya nagsasalita. Sa labas ng kwarto may nagbukas ang pinto. At sa likod ng anino, may isang taong pumasok. Hindi pa nakikita ni Ilo ang muka. Pero ramdam niya. Malapit nang mabasag ang lihim na matagal niyang tinatago. Madilim pa sa labas ang biglang bumukas ang pinto ng lumang gusali. Sunod-sunod ang yabag ng paa at may mga boses na naguutos. Hanapin niyo ang bata. Nagkagulo ang mga tao sa loob. May nagtulakan, may nagmamadaling lumabas. Sa gitna ng kaguluhan, nabuksan ang pinto ng kwarto kung saan nakakulong si Ilo. Dalawang lalaking mabilis na pumasok. Siya yan, sabi ng isa at mabilis nilang pinutol ang tali sa kamay ni Ilo. Kasama ka namin, sabi ng isa pa. Hindi na nagtanong si Ilo. Tumayo siya kahit nanginginig ang tuhod. May sugat ang labi niya at may pasa ang braso. Pero sumunod siya agad. Paglabas sila, may sigawan sa labas sa tunog ng nagmamadaling sasakyan. Kita niya sa gilid ang ilang tauhan na umatras habang papalayo ang van na ginamit sa pagdukot sa kanya. Ilang minuto lang, nasa labas na siya ng sasakyan papunta sa mansyon. Pagdating doon, agad na bumukas ang pinto. Nakatayo si Doña Rivera sa may entrance. Pagkakita niya kay Ilo, duguan, marumi at halos hindi na makatayo. Napahinto siya. Mabilis siyang lumapit. Anong ginawa nila sa'yo? Nanginginig ang boses niya. Hinawakan niya ang mukha ng bata, maingat at parang natatakot na masaktan pa ito lalo. Ma'am, mahina lang na sagot nito. Agad siyang ipinahiga sa sofa habang tinatawag ang mga kasambahay. Dalhin niyo ang first aid kit. Bilisan ninyo. Amoy gamot at alkohol ang kumalat sa sala habang nililinis ang sugat ni Ilo. Tahimik lang ang bata habang ginagamot. Kahit masakit ang bawat dampi ng bulak sa sugat niya. Nakatayo sa tabi si Doña Rivera. Hindi umaalis. Sino ba talagang nagturo sa'yo? Tanong niya na mahina pero seryoso. Tahimik si Ilo. Ilang segundo siyang nakatingin sa sahig. Tsaka dahan-dahang tumingin sa kanya. Tatay ko po. Napakunot naman ang noon ni Doña Rivera. Sino? Huminga ng malalim si Ilo. Dr. Nick Remedios po. Biglang natahimik ang paligid. Napahawak si Doña Rivera sa gilid ng mesa. Parang may biglang bumalik na alaala sa isip niya. Nick? Bulong niya. Kilalang pangalan iyon. Isang doktor na minsan niyang sinuportahan. Matalino, dedikado, at may malasakit sa pasyente. Scholar ko siya. Mahina niyang sabi. Tumango naman si Ilo. Dahan-dahan niyang kinuwento. Hindi na po siya nakalapit sa inyo. Pinagbawalan po siya ni Dr. Victor matapos silang magkaalitan. Napatingin si Doña Rivera. Alam po ni tatay na mali ang ginagawa sa inyo. Dagdag ni Ilo. Pero wala po siyang magawa, kaya nagtago na lang siya. Tahimik na nakikinig si Doña Rivera.
Tinulungan niya rin po kayo, kahit patago. Iniwan niya sa akin ng notebook na naglalaman ng instruction at step by step kung paano po kayo tuluyang makalakad uli. Saglit na naputol ang boses ni Ilo. Pero, patay na po si tatay. Napapikat siya. Nagkasakit po siya. Hindi na po siya nakarecover. Mas lalong humigpit ang hawak ni Doña Rivera sa mesa. At bago siya nawala, tinuruan niya po ako ng lahat. Tapos sinabi niya, huminto siya sandali. Hanapin mo si Doña Rivera. Iligtas mo siya. Hindi na napigilan ni Doña Rivera ang sarili. Napaupo siya sa gilid ng sofa at napahawak sa mukha niya. Bakit hindi ko siya natulungan? Umiiyak niyang sabi. Ako palang dahilan kung bakit siya nahirapan. Ramdam niya ang bigat ng mga taon na lumipas. Ang pagkakataong hindi niya nabigay ang tulong sa taong gusto lang naman gumawa ng tama. Unti-unting nagbago ang emosyon niya. Mula sa lungkot, naging galit. Tumayo siya. Si Victor. Madiin niyang sabi. Napatingin si Ilo sa kanya. Sinira niya ang taong gusto lang tumulong. Dagdag niya. Mas tumigas ang boses niya. At sa pagkakataong yon, hindi na siya yung babaeng naghahanap ng lunas. Siya na ang taong hihingi ng hustisya. Maagang umaga sa mansyon, nakatayo si Doña Rivera sa gitna ng sala. Nakaayos ang damit at wedang tindig. Hindi na siya naka-wheelchair. Sa harap niya ay nakatayo si Dr. Victor. Hawak ang ilang papel. Pero halatang hindi na siya ganoong kakumpiyansa tulad ng dati. Hindi mo lang ako niloko, sabi ni Doña Rivera. Diretso ang tingin. Pinatay mo rin ang pag-asa ng ibang tao. Tahimik si Victor. Ilang sandali pa, pumasok ang dalawang abogado at isang tauhan na may dalang folder. Inilapag iyon sa mesa. Lahat ng records nandito na, sabi ng isa. Isa-isang binuksan ng mga dokumento, mga maling diagnosis, mga binagong report, at mga detalye ng mga pasyenteng hindi gumagaling sa ilalim ni Victor. May mga dokumento rin na nagpapakita kung paano niya pinigilan si Dr. Nick noon. Habang tumatagal, lalong bumibigat ang hangin sa loob ng sala. Wala ka nang maitatago, sabi ni Doña Rivera. Napayuko si Victor. Hindi na siya nakasagot. Wala na siyang maipagtatanggol. Hindi kita ipapakulong, dagdag ni Doña Rivera. Napatingin naman si Victor. Pero tatanggalin ka ng lisensya mo. Simula ngayon, wala ka ng karapatan na maging doktor. Parang nawala ng lakas si Victor. Ilang segundo siyang nakatayo. Saka dahan-dahang tumalikod. Habang naglalakad siya palabas ng mansyon, wala nang tumingin sa kanya na may respeto. Tahimik siyang umalis. Dala ang kahihiyan. Lumipas ang ilang linggo, sa isang malaking conference hall, nakatayo si Doña Rivera sa harap ng maraming tao. May malaking larawan ni Dr. Nick Remedio sa likod niya. Panahon na para maibalik ang pangalan ng taong matagal na nating hindi nabigyan ng hustisya, sabi niya. Nagpalakpakan ng mga tao. Opisyal na kinalala si Dr. Nick bilang isang bayani sa larangan ng medisina. Ibinigay sa kanya ang parangal kahit wala na siya. Pagkatapos noon ay nagbukas ang isang bagong programa sa hospital ni Doña Rivera para sa mga mahihirap na pasyente. Libre ang konsultasyon, therapy at gamutan. Para ito sa mga taong katulad niya, sabi ni Doña Rivera habang pinapanood ang mga unang pasyente na pumapasok. Sa isang tahimik na hapon, nasa garden si Doña Rivera. Naglalakad siya ng mag-isa. Hindi na umaasa sa wheelchair. Maayos ang bawat takbang niya at mas matatag kesa dati. Sa gilid naman nakaupo si Ilo. Tahimik lang siya. Nakatingin sa damuhan. Hawak niya ang lumang panyo niya. Mas payat siya ngayon. Mas halata ang pagod sa mukha niya. Lumapit naman si Doña Rivera. Umupo siya sa tabi ng bata. Tinupad mo ang hindi niya natapos, sabi niya. Hindi naman agad sumagot si Ilo. Ngumiti lang siya ng bahagya. Salamat po, sabi niya naman. Napansin ni Doña Rivera ang kamay niya. Mas malamig, mas mahina ang kapit.
Ilo, mahina niyang tawag. Okay lang po ako, sagot niya, kahit halatang hindi. Sa sandaling yon, malinaw ang kaibahan. Si Doña Rivera lumalakas, bumabalik sa dati. Si Ilo, unti-unting nangihina, pero hindi siya nagrereklamo. Hindi rin siya humihingi ng kapalit. Dahan-dahang tumayo si Doña Rivera at naglakad palayo. Sinusubukan ang bawat hakbang niya sa damuhan. Sa likod niya ay nakatingin si Ilo. Tahimik, nakamasid. Natupad ko na po. Mahina niyang sabi na halos pabulong. Huwag na po kayo mag-aalala. Tumingin siya sa langit. Ang bili ni tatay, nanatili siyang nakaupo. Hawak ang panyo. Habang unti-unting lumalalim ang hapon. At sa unang pagkakataon, wala na siyang hinahabol. Ilang buwan nang lumipas mula nang tuluyang umalis si Victor sa mansyon. Wala na siyang mga ospital. Wala na rin siyang lisensya. Hindi na rin siya nakikita sa mga dating lugar na pinupuntahan niya. Para siyang biglang nawala. At sa isang maliit na inuupahang kwarto sa gilid ng lungsod, doon siya nakatira ngayon. Mababa ang kisame, may lumang electric fan na maingay umikot, at may amoy ng pinaghalong alikabok at lumang kahoy. Nakaupo siya sa isang maliit na mesa. Hawak ang isang sobre na kararating lang. Ilang segundo niya itong tinitigan bago niya binuksan. Sa loob ay may mga dokumento, legal papers, testamento. Dahan-dahan niyang binasa ang laman. Unti-unting nanlaki ang mata niya. Nakasulat doon, siya ang nakatakdang maging tagapagmana ni Doña Rivera. Hindi dahil sa dugo, hindi dahil sa sapilitan, kundi dahil sa tiwala. Nakasadoon na sa loob ng maraming taon, si Victor ang tinuturing ni Doña Rivera na pinakamalapit sa kanya pagdating sa kalusugan at pangangalaga. Siya ang piniling magpatuloy ng mga proyekto at ari-arian kung sakaling mawala siya. Napahinto si Victor sa pagbabasa. Napatitig siya sa papel. Hindi, mahina niyang sabi. Muling binalikan ng isip niya ang lahat. Ang pagkakataong pinagkatiwalaan siya. Yung mga desisyong siya ang pinipili. Ang mga oras na trenato siya, hindi bilang doktor kundi parang pamilya. Unti-unting bumigat ang dibdib niya. Kung hindi niya pinilit kontrolin ang lahat, kung hindi niya sinira si Dr. Nick, kung hindi niya hinayaang mangibabaw ang takot at inggit, siya sana ang tagapagmana. Hindi niya kailangang gawin ang lahat ng ginawa niya. Hindi niya kailangang sirain ng iba. Napaupo siya ng tuluyan. Nabitawan niya ang papel sa mesa. Bakit? Mahina niyang sabi. Nanginginig ang boses. Walang sumagot. Tanging tunog lang ng electric fan at ingay ng sasakyan sa labas ang maririnig. Tinakpan niya ang mukha niya gamit ang kamay. At sa unang pagkakataon, hindi galit ang nararamdaman niya, kundi hiya at pagsisisi. Mula noon mas lalo siyang nagtago. Hindi na siya nagpakita sa kahit kanino. Hindi na rin niya sinubukang ayusin ang pangalan niya. Tahimik na lang siyang nabuhay. Dalang katotohanan na kahit wala siyang ginawang masama, ibinigay na sana sa kanyang lahat. Pero siya mismo ang sumira noon. At iyon ang bagay na hindi niya kailanman mababawi. At doon na nga po nagtatapos ang ating kwento. So kay Victor, pera na sana naging bato pa. Pero kung titingnan mo, he was just too cruel para gawin yung bagay na yon sa isang matanda. Kung para sa akin parang naging sobrang selfish siya sa ginawa niya at yung selfishness na yon naging cause siya para ma-harm yung ibang tao and nakuha niya yung reward niya at the end. Although kung titingnan mo din si Doña Rivera, mabait na nga siya sa lagay na yun eh. Hindi niya pinakulong, pinatanggalan niya lang ng lisensya. Hopefully, magbago si Victor at ma-realize niya yung mga ginawa niyang yon at pagdating ng panahon ay makagawa siya ng tama at makabawi sa ibang tao. Ikaw ka, Ate Jane, ano naman ang napulot mong aral sa ating kwento ngayong gabi?
Sana'y na-entertain kayo sa ating kwento ngayong gabi. Muli, maraming salamat sa pagsama sa akin. Happy weekend, everyone. And get enough rest para next week ay may energy na naman tayo para harapin ang panibagong linggo. Thank you so much. And please don't forget to hit like and subscribe to our channel if you haven't yet. And magkita-kita tayong muli sa susunod pa nating mga kwento. Thank you muli and have a great evening, everyone. Bye-bye!